mas mapangyayari natin silang mapakain ng spiritual na pagkain kaysa sa literal na pagkain. Pero kung mapapakain natin ng ating kaaway ng literal na pagkain, wala namang masama ron, di ba? Sis Luz? Opo, tama po. Kung Kasi kakainin sabi nila. ng Diyos, ibigin mo yung iyong kaaway. Kung magutom, pakanin mo. Kung mauhaw, painumin mo. O ang papainom mo, tubig di ba, Sis Luz? Tama po. O hindi ba yung tubig salita rin ng Diyos yun? Opo. Kaya mas magagawa natin ito in the spiritual manner makapagpakain at makapagpainom sa ating mga kaaway. At magagawa ng buong iglesia yan. Sama-sama tayo, tulong-tulong sa pamagitan ng maiparinig natin sa lahat ng tao, pati na sa ating mga kaaway, maparating natin sa kanila yung pagkain at inuming spiritual. Yan. At alam nyo na yun, pag-aralan na kanina, mga kapatid, paano nagaganap yun? Nagaganap yun, pangunahin na dun sa ating pagtutulong-tulong na sa inyo ang kagandahang loobang wika ng inyong abuloy ay niluluwalhati nila ang Diyos. Yung ating pinagtulong-tulungang halaga nagagamit para pambayad sa radyo, sa telebisyon, sa satellite, para marinig ng ating mga kaaway, ng ating kapwa-tao, pati na ng ating kaaway, ang salita ng Diyos. Pati nga yung mga tumututol tututol-tutol sa umpisa, akala mo kay gagaling Pagkabandang huli, ayoko na ikaw magbasa ng Biblia. Ba't ka ako? Mas tama kasi pag ikaw ang nagbabasa, Brad Eli, sabi sa akin ng isang tao. Pag ako nagbabasa, di ko alam yung karugtong, sabi niya, ikaw, alam mo ikaw yung karugtong Sabi ko, hindi naman ako mas tama yung salita ng Diyos pag ako nagbabasa. Talagang yung salita ng Diyos, kahit sino magbasa, tama. Kaya lang hindi nyo ako alam kung alin yung susunod nyong babasahin. Kaya kung saan-saan napupunta. Kung baga ka ako sa tren, wala kayo sa release. Pero pag nasa release ka, hindi ka maliligaw. Ganon din yung salita ng Diyos, mga kapatid. Kahit sino magbasa nun, pag nasa release, pag may unawa, hindi naman maliligaw. Yun ang dapat nating maintindihan. Kaya tayong mga magkakapatid na nagsasabi tayo, naniniwala tayo, na tayo'y nakakaalam ng katotohanan, meron tayong obligasyon sa mga kapwa-tao. Mapakain natin sila ng pulot at ng pulot-pukyutan. At maraming makakakain pag nagsasalita ang bibig ng isang taong pantas at may pantas sa puso at may matamis na labi. Balikan natin ang Gis 21 ng Kawikaan, Sis Luz. Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami. Ngunit, Hindi ba totoo yan? Ang mga labi ng matuwid, nagpapakain yan sa marami. Ngunit, ang mangmang, namamatay sa kakulangan ng pagkaunawa. Doon pala naman sa maraming maaaring mapakain, meron pala rong walang unawa na kahit anong gawin mong pagpapakain, hindi naman nila naunawa, mamamatay sila, magugutom. Di ba? tama po. Yung kawalang unawa ng tao, yun ang naghahatid sa kanya ng kamatayang dahil sa pagkagutom sa salita ng Diyos. Pero ang isang garantiya ng Biblia, yung labi ng matuwid, nagpapakain nyo ng marami. Maraming naipapakain ng labi ng isang taong matuwid. Yung kanyang puso, nagdaragdag ng katututuhan sa kanyang labi. Kaya gahanap ka ng labi na marami kang matututunan. May mga labi kasi kahit magdadaldal ng isang oras, wala kang matutunan. May mga labi, kahit magdadaldal ng 2 oras, wala kang matutunan. Pero mayroong labi ng tao na dahil sa yung kanyang puso ay pantas at may unawang bigay ang Diyos,
Kahit mga 2, 4 na minutong magsalita, may matututuhan ka mula sa kanyang labi. Di ba ganun yun, Sis Luz? Amen po. Totoo po yan. Kailan ba kanino ba yan magaganap? Yung pantas na pwedeng magpakain ng marami mula sa kanyang labi. Basahin mo yung 12:3 ng Daniel. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang mga babalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Yung palang mga pantas, kakasangkapanin pala ng Diyos yun, na magbalik ng marami sa katwiran. Di ba? Opo. Bakit sinabing magbalik sa katwiran? Kasi maraming tao nadala na sa patayan, nakatakda ng patayin, di ba? Opo. O balikan mo yung kawikaan. Maraming tao nakatakda ng patayin eh. 24:11, ganito ating mababasa. Iligtas mo silang nangadala sa kamatayan, at ang mga handang papatayin ay tingnan mo na iyong ibalik. Ayon. Ligtas mo sila na nadala sa kamatayan. Ang mga handang papatayin, tingnan mo na iyong ibalik. Kung iyong sinasabi narito, di kami nakakaalam. Di ba niya binubuhay na tumitimbang ng mga puso? Di ba ang Diyos ang tumitimbang ng puso? Mabubuhay ng Diyos yun eh, yung nakahanda ng patayin at nakatakdang patayin. Kayang mabuhay ng Diyos yun. Pwede na makapangyarihan ng Diyos para buhayin niya yung taong nakatakda ng patayin. At siyang nag-iingat ng iyong kaluluwa. Di ba Diyos yun? Hindi ba niya nalalaman? Alam ng Diyos ang gagawin niya. Ikaw nga, ang kaluluwa mo, iniingatan niya eh. Ngayon, kung naiingatan niya yung kaluluwa mo, pwede niya rin namang ingatan yung iba. Pati yung handa ng papatayin, pwedeng buhayin ng Diyos yun. At hindi ba gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang gawa? Kaya sabi niya, para magawa mo yun, na ibalik mo, para magawa mong ibalik yung sa katwiran, yung nakahanda ng papatayin, may utusan Diyos. Anak ko, kumain ka ng pulot, sapagkat mabuti at ng pulot pukyutan na matamis sa iyong lasa. Sa gayoy matututo ka ng karunungan at malalagay sa iyong kaluluwa. Kung iyong nasumpungan ito, sa gayoy magkakaroon ka ng kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Napakalaki pala ng pangako ng Diyos doon sa mga taong makapagbabalik sa kapwa, sa katwiran. Yung mga taong nakatakda ng patayin, na ibalik mo sa katwiran dahil pantas ka, may pangako ang Diyos, kailanman di ka na mahihiwalay. Kaya yung kapatid na mapagmalasakit sa kapwa-tao, na nagpapakasangkapan sa Diyos para ang kapwa-tao mabalik, napakahalaga sa Diyos nun eh. Yung mga ganun tao. Bawa isang ama na ang kanyang alalahanin ay yung kanyang anak maakay. No? Magaling na ama yun eh. Ganon din yung ina. O yung anak na ang gusto niya ay maakay yung kanyang magulang. Yan ay mahahalagang kasangkapan ng Diyos. Kaya kung Biblia ang ating pag-uusapan, mga kapatid, pagka tayo mapagmalasakit na maging kasangkapan ng Diyos, na ang ating kapwa maakay natin sa katwiran, ang sabi, matututo ka ng karunungan, maalalagay sa iyong kaluluwa. Kung iyong nasumpungan ito, sa gayon magkakaroon ka nga ng kagantihan. Gagantihin ka ng Diyos. At ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwala. Yun ang gantimpala ng Diyos eh. Ang pag-asa mo hindi maaaring mahiwalay. Hindi ka mahihiwalay sa katotohanan. At palibas ay nakakapangapit ka sa katotohanan, magagamit ka ng Diyos para mabalik sa katotohanan yung nalilihis sa katotohanan.
At pag nagagawa mo yan sa pamamagitan ng Panginoon, sa tulong ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay hindi ka na mahihiwalay kailanman sa katotohanan. Mangyayari yan sa mga pantas na ang sabi sa aklat ni Propeta Daniel, ang silang mga pantas ay sisilang na parang ningning ng langit at silang mga babalik ng marami sa katwiran, magiging parang mga bituin magpakailanman. Yumaong ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisain. Ngunit ang masasama ay gagawang may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Yung mga pantas na yon na makakaunawa sa panahon ng kawakasan, yun yung mga pantas na magdadala ng marami sa katwiran. Kaya dadami yung lilinisin, papuputiin at dadalisain. Alam nyo mga kapatid, habang dumadami ang mga taong nadadalisay, nababautismuhan, na nakakapaglingkod sa Diyos, nagpapatunay yon na yung kinasangkapan ng Diyos dun sa mga tao na yon, mga pantas. Pantas na ama, ina, pantas na anak, pantas na manggagawa, pantas na mangangaral, naging kasangkapan para maragdagan ng maragdagan, dumami ng dumami, yung mga lilinisin, papuputiin at dadalisain. Naintindihan mo yun, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin na talagang habang dumadami yung mga nililinis ng Diyos, ibig sabihin yung mga kinasangkapan. Kaya dumami sila, mga pantas po yun, dahil yung mga pantas ang sinasabing magdadala ng marami sa katwiran. Kaya ang naging kasangkapan sa kanya ay yung kanyang ama o ina, yun ay pantas na ama, pantas na ina, pantas na anak, o kaya yung pantas na mangangaral, na dahil sa kanila, nadala po yung mga tao na yon, nalinis sila. Yun po ang sinasabi. At yun ay pinapatunayan ng Biblia na ang pantas ay yun. Ang pantas ay sa 11:30, kapatid na Luz. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Ayon. Yung pantas, nakakahikayat ng kaluluwa yun. Pag mismo ang anak mo't asawa, di mo mahikayat, ano ka? Bobo. Talaga ito si Luz, diretsahan ito Ang pantas, nakakahikayat ng mga kaluluwa. Pag wala kang ano ibig sabihin? Bobo nga po. Yun. Hindi ka pantas. Pero halimbawa, hindi mo naman mahikayat yung asawa mo dahil talagang sa demonyo. Pero halimbawa, nahikayat mo naman yung kapwa mo tao, no? Nabibilang ka rin sa pantas. Di ba? Opo. Meron kasi talagang hindi mo mahikayat yung asawa dahil sa demonyo O yung mga anak mo sa demonyo, hindi mo mahikayat. Pero pagka hindi rin lang sa demonyo, pag pantas ang nakatapat mo, mahihikayat. Ganon, sapagkat yung pantas, nagwawagi yun. Nakakahikayat ng mga kaluluwa. Basahin mo sa English yun. 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. See, he that winneth souls, siyang nagwawagi para makahikayat ng kaluluwa ay pantas. Mga kapatid,
Hula po yan eh. Maraming lilinisin at papuputiin. Ang kakasangkapanin ng Diyos, yung mga pantas, sana magpakapantas tayong lahat. I'm appealing to all brethren. Ako ay namamanhik sa lahat ng kapatid sa iglesia. Umpisahan natin ang kampanyang ito para matupad yung hula ng ganap na tayo'y maging mga pantas dahil nakakahikaya tayo ng mga kaluluwa. Umpisahan natin sa bahay. Yung asawa mo, mga anak mo, yung alila mo, yung katulong mo, yung mga tauhan mo kung ikaw ay mayroong isang kumpanya. Umpisahan nyo mga kapatid. Ang nasumpungan nating katotohanan, ibahagi natin pati sa ating mga kaaway. Gusto kong basahin mo si Lucium 22:36 ng Mateo. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. O, nakita nyo mga kapatid, ang pag-ibig sa kapwa, katulad ng pag-ibig sa Diyos. Ang pangunahin sa lahat ng utos at dakila, ang ibigin mo ang Diyos. Pero sabi ni Kristo, ang pangalawang katulad ay ito. Di ba pareho yun? Di ba pagkakatulad pareho? Opo. Pag inibig mo yung kapwa mo, gaya ng sarili mo, para mo na rin iniibig ang Diyos noon. Bakit? Sabi ni San Juan kasi, paano mo maiibig yung Diyos na hindi mo nakikita kung yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo maibig? 4:20, Sis Luz. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napopuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? So, ang kapalatandaan ng pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig sa kapatid. Kasi yung Diyos na hindi nakikita, maiibig mo sa pamagitan ng pag-ibig mo sa iyong kapatid na nakikita. Hindi mo mapaglilingkuran ng Diyos ng kamay, pero mapaglilingkuran mo ang kapatid ng kamay. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, hindi pinaglilingkuran ng kamay ng mga tao. Di ba? Pero mapaglilingkuran mo yung Diyos na yon ng kamay, kung maipaglilingkod mo yung kamay mo sa iyong kapwa. Tama ba, Luz? Tama po. Tama po. Kasi kung pag-uusapan nga po, paglilingkuran mo ng kamay mo ang Diyos, hindi naman pwede po. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Hindi pa pwedeng siya pakainin mo ng pagkain literal, bihisan mo, pagsilbihan mo, patuluyin mo sa bahay, hindi mo magagawa yon. Pero yung kapatid mo na nakikita mo, pag yun ang ginawan mo ng mabuti, pinakain mo, pinatuloy mo, binigyan mo ng kailangan. Parang ang Diyos ang pinatuloy mo. Kasi sabi ni Kristo, ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Nauhaw ako, pinainom niyo ako. Ginawa niyo sa mga kapatid kong ito, sa akin niyo ginawa. So, yung gagawin mo sa kapwa, ginagawa mo yun sa Diyos. Tama. Tama po. Yun, sa puntong yun, mga kapatid, pwede nating gamitin yung ating kamay sa paglilingkod sa Diyos. Paano? Kung gagamitin yung kamay sa kapwa. Iaabot mo yung kamay mo sa nangangailangan, paglilingkod natin sa Diyos yun. Yun ang ikalawang utos na katulad nung una. Na ibigin mo ang Diyos na buong puso mo, kaluluwa at pag-iisip. Ito ang dakilat pang unang utos. Ang pangalawang katulad ay ito, katulad nung una yan,
Ibig sabihin, pareho yan nung una. Ibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili. So yan ang ating kampanya sa paksang ito, mga kapatid. Matuto tayong umibig sa kapwa, pati na sa kaaway. Paano yun? Pakainin natin sila ng masaganang pagkain na siyang salita ng Diyos. Hangarin natin na ang salita ng Diyos makarating sa lalong maraming tao sa ating panahon. Para yung mga nakatakdang patayin at dinadala sa patayan ay ating mailigtas na kung gawin natin ito ang pangako ng Diyos, hindi na tayo mahihiwalay. At alam mo, kapatid na Luz, kung magawa na natin ito, Ano po? ang sabi ng Panginoong Hesus sa 17:10 ng Lucas, Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan naming gawin. yan. Pagka nagagawa natin ito, sabihin pa nating mga aliping walang kabuluhan tayo.